na ba talaga yan, Dana? Opo, tita. Ako to. Oy, tingnan mo nga naman talagang panahon. Sobrang bilis eh. Parang kailan lang ipalakad-lakad ka dyan sa labas ng bahay ninyo ng hubad-hubad. Tapos ngayon, isa ka ng nurse. Tita Rosa, hindi. Hindi po ako nurse. Ano bang hindi ka nurse? Hindi ba yan yung kursong kinuha mo? Yun nga po. Ano nangyari? Hindi ka ba nakapagtapos? Nagpalit ka ba ng kurso mo? Parehong hindi po, tita. Ano? Nakapagtapos naman po ako ng nursing. Pero bumagsak ka sa board exam. Grabe, tita, bagsak agad. Hindi naman po. Hindi po ako nag-take ng board exam. Kinabahan ka, no? Alam mo, Iha, normal lang yan. Lalo na kapag sa lahi natin na hindi naman masyadong binayayaan ng talino. Pero magdasal ka lang. Magdobena ka. Makakapasa ka. May awa ang langit sa mga kapos sa utak na katulad mo. Tita, wala po akong balak mag-board exam dahil hindi naman po ako interesadong maging nurse. Bakit naman hindi ka interesadong maging nurse? Pangarap yan ang lahat ng nasa pamilya natin. Ako, ang nanay mo. Lahat kami nangarap niyan, pero dahil wala nga kaming pang-aral, hindi namin nagawa. Tapos ikaw, pinalad na makapagtapos sa nursing, pinabayaan mo lang. Magtatampo sa'yo ang biyaya, Dana. Di ko naman po kasi pinangarap maging nurse. Kayo lang naman po ni Mama ang namilit sa akin na kunin yun. Dahil yun ang praktikal. Mas mabilis ang pera. Mas mabilis kang makakatulong sa nanay mo, lalo na kapag nasa ibang bansa ka na. Tingnan mo nga yung ibang pinsan mo. Nurse dun sa Canada at saka sa UK. Nakapagpatayo na sila ng bahay at maliit na negosyo. Di good for them. Pero hindi ako mapipilit maging isang nurse. Dahil hindi naman po yun ang passion ko. Passion? Bakit? Mapapakain ka ba ng passion na yan? Pero magiging masaya po ako. Sus! Walang masaya kapag kumakalam na ang sikmura mo, Ineng. Okay naman po at sapat ang kinikita ko, tita. Huwag po kayong mag-alala. Ano ba yung trabaho mo? Writer po. Freelance writer. Writer? Freelance? Ibig sabihin po, hindi po ako nakatali sa mga kumpanya. Kaya malaya ako sa oras ko at proyektong ginagawa ko. May benefits ba dyan? Syempre, ako na po ang nagbabayad nun ng personal. Sa pagkakasabi mo pa lang, alam ko nang mababa ang sahod mo dyan. Hindi man po kasing taas siguro ng gusto nyo, pero sapat na ang sahod ko at masaya ako sa ginagawa ko. Alam nyo naman, bata pa lang ako Mahilig na akong magbasa at magsulat, 'di ba? Hindi ko naman alam na seseryosohin mo yung pagsusulat nun. Sa totoo lang hindi naman ganun kaganda ang mga sinusulat mo noon, Dana. Magpakatotoo na tayo, ha? Subukan niyo pong basahin yung nagawa ko. Magbabago po yung tingin ninyo. Pero hindi magbabago ang tingin ko na sobrang baba ng kitaan dyan sa pagiging writer mo. Hindi rin magbabago ang isip ko na dapat pinagpatuloy mo ang natapos mong kursong nursing. Sana man lang, naawa ka sa nanay mo na mag-isa kang ginapang para mapaaral ka niya sa kursong yan. Suportado niya naman po ako sa napili kong trabaho. Sa ngayon, pero ramdam ko na masama ang loob niya na hindi may tinuloy ang nursing. Naku, kung ginamit mo lang yung utak mo, di sana ngayon andong ka na sa ibang bansa at nagpapadala ka na ng pera at balikbayan box dito sa atin. Nabalitaan mo na ba? Ano po yan, tita? Yung pinsan mong si Lilet ikakasal na. Opo, kahapon ko lang po nabalitaan. Mas bata pa yun sa'yo. Pero tingnan mo nga naman at naunahan ka pa. Ilang taong ka na nga ulit? 27? 29 po. Actually, magti-30 na po ako ngayong taon. Magti-30 ka na? Opo. At wala ka pang asawa? Yup. Wala rin pong boyfriend kung yun ang isusunod yung itatanong at mas lalong walang anak. Ay bakit? Ano pong bakit? Bakit ka umabot sa edad na yan pero wala ka pa ring asawa? Kasi po, desisyon kong maging single. Kasi po, di ba, hindi pa ako ready magpamilya. Masyado nang late, Iha! Hindi naman po ako nagmamadali. Sa ngayon, na-enjoy ko naman po ang buhay single ko. Alam mo, mag-ayos-ayos ka kasi at huwag kang lagi rito sa bahay para makahanap ka ng aasawahin mo. Mula nung dumating ako rito, hindi pa kita nakikita nagsuklay man lang .
Wala naman po akong pupuntahan sa labas kaya bakit ako mag-aayos? Di ba nababahala ang nanay mo na dalaga ka pa rin? Aba, mabilis tumakbo ang oras. Mamaya niyan nag-aalaga ka na ng mga pusa o kaya nagwawali sa bakuran tuwing alas 5 ng umaga. Kung ganun man po ang abutin ko, wala naman pong problema. Di naman po nabawasan ang pagkatao at pagkababae ko kung hindi ako makahanap ng magiging asawa. Malungkot ang mag-isa. Sino na lang ang makakasama mo kapag nirarayuma ka na? Sino na lang ang susustento sa'yo kapag matanda ka na? Kaya ko naman pong gawin yun sa sarili ko kahit wala akong maging asawa o maging mga anak. Ayokong iasa ang araw-araw ko sa bulsa ng magiging asawa ko at ng mga anak ko. Sus! Iba pa rin ang may asawa at may anak. Ibang saya ang naidudulot nun. Tingnan mo mga pinsan mo may mga pamilya na. O di hamak na mas bata sa'yo pero nakita mo naman, ang sasaya nilang lahat. Di good for them po at doon nila nahanap ang kasiyahan nila. Sa akin po, di ko dyan nakikita ang magiging kasiyahan ko. Kaya hayaan nyo na po ako. Naku Dana, hindi kita tatantanan hanggat hindi pumapasok dyan sa utak mo na kailangan mo ng mag-asawa. Bahala po kayo tita, pero hindi magbabago ang desisyon ko. Hindi ako mababahala kahit sabihin pang magme-menopause na ako at wala pa rin akong nahahanap na karelasyon. Man, huwag kang magsalita ng ganyan at baka marinig ka ng Diyos at parusahan ka. Sus, tinamay pa ang Diyos. Ano sabi mo? Sabi ko po tara na sa kusina at mukhang ready na po yung paksiw na niluluto ni Mama. Saan kabaret ba ang punta mo? Po? Parang makikitable ka sa beer house sa damit mo na yan Mainit ho kasi sa labas, kaya... Kaya kung magsuot ka, halos labas na yung kaluluwa mo. Tingnan mo nga yung dibdib mo, halos lumuwa na. Ay, ganyan ho talaga ang design niyan, tita. Pa-cleavage ang tawag dyan. Pa-cleavage? Naku, takpan mo nga yan! Kapag may nakakita sa'yo na hayok sa laman, baka kung ano pang gawin sa'yo. Tsaka ano ba yung damit na yan? Hindi ko maintindihan kung bakit parang kinulang yata sa tela. Sadya po talagang ganyan yan. Sadya? Kung kabaging ka, kailangan ba magpakita ng pusod, ha? Napakadumi na ng hangin sa paligid, paniguradong papasukan ang dumi ang pusod mo. Sige ka, gusto mong mamaho at ma-infeksyon yan. Ang tagal ko na pong nagsusuot ng ganito, malinis pa rin naman po ang pusod ko. Wala pa ring impeksyon. Oo nga, mukhang matagal ka na nga nagsusuot ng ganyan. Nakita kong pinost mo nakapanty at bra ka lang sa beach Mas maganda ho atang sabihing bikini kaysa panty at bra, tita. Saka beach naman po yun ganun naman po talaga ang sinusuot doon. Hindi magandang tingnan na ipakita mo sa mga hindi mo kakilala ang katawan mo. Kailangan ikaw at ang magiging asawa mo lang ang makakakita niyan. Tapos ipopost mo sa Facebook? Hoy, nakakahiya yun! Pansin ko nga po na nahiya kayo sa ginawa ko. Nag-comment pa kayo ng picture ni Satanas dun Para mapaalalahanan na mali ang ginagawa mo. Buti nga sana kung sobrang flat yung tiyan mo Tingnan mo nga ang katawan mo Para kang buntis. Oy, teka, buntis ka ba? Di lang ho ako natunawan kaya medyo malaki yung tiyan ko. Mula nung dumating ako dito, pansin kong mataba ka talaga. Hindi lang yan dahil sa hindi ka natunawan. Dahan-dahan kasi sa mga kinakain mo. Huwag kain ng kain para mapanatiling balingkinitan ng katawan. Tingnan mo ako. Maayos pa ang katawan ko. Parang dalaga pa rin kung tutusin kumpara sa'yo. Oo nga po. Ang ganda ng katawan nyo Kaya nga mag-diet ka na. Dapat dito sa bahay, puro gulay at iiwas ka sa karne. Magpalit ka na nga ang damit doon. Hindi na babagay sa tiyan mo yung damit mo. Nagmumukha kang tambay na lalaki dyan sa kanto na nagtataas ng damit kapag naiinitan ng pusod. Hindi mo ako kinikibo Masama lang po ang pakiramdam ko. Kaya pala konti lang ang kinain mo kaninang tanghali. Sabi niyo kasi di ba mag-diet ako kasi ang taba-taba ako na. Ay mabuti naman at naalala mo pa yon. Maganda yan. Ipagpatuloy mo. Para sa'yo rin yan. Salamat po. Dana. Ano po yun? Wala ka ba talagang balak mag-asawa? Ha? Napag-usapan na po natin yan, tita. Oo nga. Pero baka kasi magbago pa ang isip mo. May irereto kasi ako sa'yo. Sino naman po yan? Anak ng kumari ko sa probinsya. Seaman. Ako, maraming pera. Dahil maraming pera, kaya niyo ako irereto sa kanya? Oo, parang ganun na nga. Kasi
Kasi nga hindi ba? Hindi naman ganun kaganda yung trabaho mo. Kaya mas maganda yung mapapangasawa mo, mapera. Yung hindi ka magugutom. Talaga po ba? O eto nga, kausap ko na yung kumare ko. Ang sabi niya, darating sa susunod na buwan yung anak niya. Ilang buwan din daw itong magpapahinga. Kaya nga ang sabi ko, magandang makilala mo na. Sinend ko yung picture mo eh. Ano pong picture? Naghanap na lang ako dyan sa Facebook. Yung nakablusa ka na pula at nakapantalon. Yun lang kasi yung pinakamaayos mong picture na payat ka pa. Tsaka mukhang marangal tingnan. College pa po ako nun, tita. Sobrang tagal na nun. Ay, hayaan mo na. Basta mag-diet ka na lang ulit at mag-makeup para mabawi mo yung dati mong itsura. Grabe. Oh, mukhang ayaw mo makilala tong sinasabi ko sa'yo ah. Obvious po ba? Huwag ka na masyadong pihikan, Dana. Tumatakbo ang oras. Tandaan mo, tumatanda ka na. Ang matres mo, baka agiwin na yan at hindi na mapakinabangan pa. Tita, pati matres ko pinakikialaman nyo na po talaga. Concern lang naman ako sa'yo, Iha. Magte-30 ka na. Mahihirapan ka na makabuo kapag umabot ka sa ganyang edad. Alam mo yan. Kung sabihin ko po sa inyo na hindi naman ako interesadong magkaanak. Anong sabi mo? Sa totoo lang, wala naman akong balak magkaanak eh. Ayoko. Ni minsan, hindi pumasok sa isip ko na gustuhin na magkaroon ng anak. Alam ba ng nanay mo ito? Kasalanan niyang gusto mo. Mali na hindi mo gustuhin na magkaroon ng anak. Hindi ka mabubuo bilang isang babae kung hindi ka magiging isang ina. Diyan naman po kayo nagkakamali, tita. Dahil buo na ako bilang isang babae kahit wala akong maging anak dahil masaya ako. Sinasabi mo lang yan ngayon pero balang araw kapag nagkaedad ka na at wala kang naging anak, pagsisisihan mo yon dahil wala kang kasamang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko at hindi ko yon iaasa sa iba. Siguro naman alam mo na kung bakit tayo magkaharap ngayon. Alam na alam. Nagkausap kami ng Tita Rosa mo kagabi. Rinig ko nga kagabi. Parang naka-megaphone siya sa sobrang lakas ng boses. Alam mo naman ang tita mo kapag may gustong puntuhin. Bakit ba siya ganun, mama? Bakit ganung ano? Sobrang mapanghusga. Parang wala na akong ginawang tama sa paningin niya. At ang malala pa, ginudge pa niya ang pagpapalaki mo sa akin. Ikaw, ginajudge mo ba kung paano kita pinalaki? Siyempre hindi. Masaya nga ako na ganitong paraan mo ako pinalaki. Malawak ang pag-iisip at di nang huhusga. Kaya nga nagtataka ako kay Tita Rosa kung bakit ganyan siya mag-isip Magkapatid naman kayo. Sobra kayong magkaiba, ma. Yung pagiging bukas ng isipan ko napag-aralan ko marahil nang malayo ako sa lolo at lola mo para mag-aral dito sa Manila. At si Ate Rosa naiwan sa amin. Kaya nakulong lang doon ang mundo niya. At syempre, alam mo naman kung gaano ka-conservative ang lolo at lola mo. Pero sana wag naman siyang maging mapanghusga. Sobrang nakapanlilit na sa pakiramdam yung ginagawa niya Nakausap ko na siya tungkol dyan. Sabi ko maghinay-hinay lang din sa pagsasalita sa'yo. Ano pong sabi niya? Ayun, nagalit. Bakit ko raw hahayaan na maging ganyan ka? Maging ganito na ano? Na masyadong liberated. Di raw maganda. Sa paningin niyo ba hindi maganda? Sabi ko nga sa'yo, dati pa, ang mga desisyon mo ay base sa kung saan ka komportable at magiging masaya. Basta't wala kang natatapakang iba. At wala naman po akong natatapakang ibang tao. Kaya nga, ituloy mo lang. Paano si Tita Rosa? Mahalaga ba ang sasabihin niya? Di po. O bakit ka magpapaapekto sa kanya? Pero kung pababayaan ko lang siya na gawin at sabihin ng mga ganung bagay sa akin at sa ibang tao, paano po siya matututo na mali ang ginagawa niya? Alam ko na kung paano. Paano po? Nakangiti noon si Mama habang sinasabi sa akin ang gagawin oras na simulang muli ni Tita Rosa ang pamumuna sa akin. Maganda ang plano niya at mukhang dito matututo si Tita Rosa na manahimik na. Hinintay lang namin ang kanyang pagbabalik mula sa pagsisimba at hinintay namin na siya ang magsimulang manghusga. Bago namin isakatuparan ang aming plano ni Mama Papa Dudut.
sa'yo sa labas? Yung pinadeliver ko pong pagkain niyan, tita. Nagpa-deliver ka na naman? Bakit naman po hindi? Eh bakit kasi hindi ka mag-aral magluto? Kababae mong tao, hindi ka marunong magluto. Ang mga babae, ginawa para magsilbi sa kusina. Speaking of babae, tita. Kumusta naman po kayo ni Tito at nung babae niya? Paano mo? Naku, ayos lang naman yung tita. Siguro ganun talaga. Naghanap si Tito ng mas bata. Kayo naman kaya nyo na yung sarili nyo. Tignan nyo nga po yung varicose veins nyo, lantad na. Abadana ha? Ay, oo nga pala tita, bigla akong naalala. Yung bunso nyo po, hindi nakapagtapos dahil balita ko nabuntis daw ng kaklase niya. Totoo ba yun? Hindi niya kaklase yung nakabuntis sa kanya. Aba, sino po? Yung kapitbahay namin. Oo nga, yun pala. Yun yung nakita kong pinost niya sa Facebook. Mukhang mas matanda pa yun sa inyo Mas matanda lang ng buwan sa akin. Sayang po, no? Kung di siya nabuntis ng maaga, di sana may nurse na kayo ngayon. Sayang naman. Ibabalik pa naman siya sa pag-aaral niya kapag nakapanganak na. Makabalik pa kaya? Sabi niyo nga sa akin dati, di ba? Kapag nanay ka na, dapat sa bahay ka na lang at maglinis at mag-alaga ng mga anak mo. So paano po yun, tita? Bahala sila sa buhay nila. Buhay nila yun Ayaw ko makialam. Sana all po, di pinakikialaman, no? Bakit ba bigla-bigla ka naglalabas dyan ng mga issue tungkol sa akin? Bakit bigla-bigla na lang pinakikialaman mo ang buhay ko? Naku, masama po ba yun, tita? Kala ko kasi ayos lang na makialam sa nangyayari sa buhay ng tao Mali po ba yun? Mali yun! Ano bang klaseng pagpapalaking ginawa ng nanay mo sa'yo? Mali ang makialam sa buhay ng iba, lalo na kung hindi mo alam kung anong totoong nangyayari sa kanila. Dapat po ba mag-focus na lang sa sarili kesa makisawsaw sa buhay ng iba? Abay, oo naman! Lalo na kung doon naman sila masaya po, no? At di ka naman naaapektuhan sa desisyon nila. Tama! So tita, mula ngayon hindi niyo na ako pakikialaman sa buhay ko? Kung piliin ko mang di mag-asawa at magkaanak? Kahit yung bilbil ko umabot na sa bunbunan? Hahayaan niyo na po ba akong maging masaya sa pagiging freelance writer ko? Oo na, tama ka na. Naku, ang sarap pakinggan sa tenga, tita. Isa pa nga! Oo na! Pambihira ka. O siya, kumain na tayo, tita. Umorder ako ng crispy pata kasi ito yung paborito mo, sabi ni mama. Tara na!